pinag-uusapan po natin is about the power to overcome. Pwede nga po bang ideklara natin, I have the power to overcome. Kapag sinabi po nating overcome, sa Greek word, ang katumbas sa salita po nito ay Nike. Yan. Sino dito ang naka-Nike? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Nike? Ang ibig sabihin po ng Nike sa English word ay overcomer. Katumbas ng salita ay it means to carry off the victory. Kapag ka ikaw ay nasa sayo ang Espiritu ng Diyos, kahit ang iyong sapatos ay Adidas, para kang naka-Nike. Ang ibig sabihin po, kapag ka tayo nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos, dun pa lamang po tayo magiging overcomer. Amen? Ngayon naman po, yung pamagat ng session ko ay overcoming discouragement in life. Tatanungin ko po kayo, sino po ba dito ang na-discourage na? Wala, ako lang yata ang na-discourage. Lahat po tayo, mga kapatid, ay nakaka-experience ng discouragement sa buhay. Even yung po mga great men and women sa Bible, mga prophet sa Bible na kilala, mga ginagawa nating halimbawa sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa lahat po sila ay nakaranas din ng discouragement. Even nga si Jesus na discourage nung pagpasok niya sa temple, nakita niya na instead na yung mga tao ay nag-pray, kung ano-ano mga ginagawa. Tapos ginawa pang palengke yung templo. Kaya ang Panginoon ay nagalit. Kaya ang Panginoon na-discourage sa Jerusalem. At sinumpatan niya, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, pumunta ako dito, tapos hindi mo ko pinansin. Kaya ang Panginoon din, na-discourage din siya. Ang discouragement, mga kapatid, kapag sinabi natin discouragement, yung parang ikaw ay nanghihina ang loob, pinanghihinaan ka ng loob, ikaw ay nalulungkot. Pero ang discouragement, ito po ay nasa sa atin kung papayagan natin na ito ang maghari sa ating buhay o lalabanan natin ang discouragement na ito upang tayo po yung mag-rule, hindi yung discouragement. Ang bawat isa sa atin siguro, may iba't iba po kayong mga discouragement na na-encounter na po sa buhay. Ang iba nga sa inyo, pumunta dito, discouraged discouraged sa baha. Discouraged dahil na-late, na-delay yung inyong sweldo. Dami yung mga bibilihin. Yung mga bibilihin nyo, hindi na yung nabili. Yung pong mga kliyente ninyo na nangako na makikipag-meet sa inyo, tapos hindi naman pala darating. Ang iba po sa atin ay ni-discourage sa kanilang mga work, mga trabaho po nila. Yung ine-expect nila na mangyayari, hindi yun ang nangyayari. Yung iba na-discourage sa kanilang business. Nag-business tapos nalugi, hindi kumita. Tinigil na yung kanilang business. Yung iba naman po ay na-discourage sa ministry. Kaya yung iba dati, napaka-init nila, napaka-active nila sa ministry, tapos biglang nawala. Ano nangyari? Maaaring ang dahilan ay na-discourage. So, yung iba naman ay na-discourage doon sa kanilang mga ibiloto na mga politician dahil sa hindi nila inaasahan na yun ang gagawin. Iba yung kanilang expectation doon sa reality. Diba? But I'm telling you mga kapatid, discouragement will not prevail in your life if you do not allow. So, nasa sa iyo, papayagan mo ba na yung discouragement, yun ang kumain ng buong system ng buhay mo at i-paralyze ka para hindi mo ma-achieve yung dream sa buhay at para hindi mangyari ang mga plano ng Diyos. I am telling you, si Satanas po ay isa din po sa weapon na ginagamit niya para po tayo ay maging ineffective at unproductive. Yung bang tayo ay hindi maging fruitful, hindi maging productive, at hindi maging useful. Yung discouragement, mga kapatid, ginagamit din po yan ni Satanas. Alam nyo, kung si Satanas po ay halimbawa ay sasapi sa isang tao, tapos mapuposes yung isang tao, tapos tatawagin ka, dahil ikaw ay Christian, kaya mo siyang, ilang paso pagulping mo sa mga anghel, kaya mo siyang talunin, kaya mo siyang palayasin. Tama? Kasi ginagawa natin Pag may mga poses, pag mayroong mga may sabi diyan, demonize,
tinatawag tayo. Pinalalayas natin yung demonyo. Nalayas eh. Talos niya eh. At si Satanas ay hindi lilitaw na may hawak na family size na tinidor na may mahabang buntot at sasabihin, huwag kang pupunta sa church, ha? May baha. Ganon. Hindi eh. Pero pag ang discouragement, na discourage ka sa finances mo, sa pag-aaral mo, sa business mo, sa pag-serve kay Lord, madali ka niyang matatalo. So discouragement will not prevail in your life if you do not allow. 1 Samuel chapter 30, verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Pinag-uusapan siya. Sino ditong napag-usapan na? O baka feeling mo lang naman ikaw pinag-uusapan. Okay? So, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in his spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord, his God. May the Lord bless His word today. Ano po ang story niyan? Kung inyo pong babasahin yung buong istorya, bago naganap yung pangyayaring iyan, si David po, alam natin na napakarami niyang naiambag sa success ng bansang Israel. Kaya nga po, siya ay nakilala dahil, di ba, may naghahamon na higante. Walang lumaban sa higante. Siya po yung nag-volunteer na lumaban doon sa higante. At kanya po itong napatumba hanggang sa si David po ay na-promote. Hanggang si David po, mga kapatid, yung bang ang sympathy ng mga tao ay nasa kanya na, tapos halos siya na yung nagiging bida sa Israel. Tapos si Saul, parang pakunti na ng pakunti ang mga fans. Minsan nga po, mayroon pong nag-compose ng kanta na libo-libo ang pinatay ni Saul, samantalang ang kay David naman ay laksa-laksa. Pagkarinig ni Saul nung jingle na yun, biglang nagpanting ang tenga. At yun, mula noon po'y nainis na siya kay David at nainggit na siya at gusto niyang patayin po si David. Kaya ang ginagawa po ni Saul, pagka po mayroong bakbakan, yung digmaan, lagi naman kasi may gera sa Israel, kaya naman ngayon, doon ipinabadala sa mga mababangis na kalaban si David para mamatay na si David. Pero si David po, mga kapatid, ay laging tinutulungan at laging inililigtas siya ng Diyos. Kahit daw po saan siya ipadalang labanan, siya daw po ay nagtatagumpay dahil kasama niya ang Diyos. Ngayon, ang nangyari, dahil nga po sa matindi na yung inis sa kanya ni Saul, ang ginawa niya ay umalis na lang siya sa Israel. At siya po ay nagtago kasi siya po ay gustong patayin ni King Saul. At siya po ay pumunta sa cave. Ang cave na kanya pong pinuntahan, ang pangalan niya ay Cave of Adullam. Kung siya po ay naandoon sa Cave of Adullam, doon siya binigyan ng Diyos ng maraming song. Marami siyang na-compose na song doon sa Cave of Adullam. Kung babasahin niyo yung Book of Psalms, majority ng mga kanta doon ay na-compose ni David during the time of his discouragement and the time of his difficulties sa Cave of Adullam. Nang mabalitaan ng kanyang mga kamag-anak, ng mga taong yung pang depressed din, discouraged din dahil sa government, yung mga baon sa utang, yung mga taong patapon ng buhay, yung mga taong nagtatago sa batas. Nung malaman po nila na si David ay nandoon sa Cave of Adullam, pinuntahan po siya ng mga tao. So, 600 din yung mga tao na nag-gather po doon. At siya po ang ginawang leader. Imagine nyo, ikaw na nga may problema, tapos binagsaan ka pa ng isang katerbang mga tao, marami ding problema, nagpahingi sa iyo ng tulong. Paano mo makakaya yun kung wala sa iyo ang lakas ng Diyos? Ginawa pong leader si David, at mula po doon ay pinangunahan ni David yung 600 na yon. At kapag ka po sila ay nakikipaglaban, lagi po silang nagtatagumpay. So si David po ay kumampi sa mga Palestinian. Pagka po nakikipagdigmaan ng Palestinian, sa kanila po silang kumakampi. Dumating po yung time, si King Saul,
gegerahin niya ang Palestine. Kaya lamang po ang problema, yung pong mga commander ng king ay hindi po sila pumayag na si David ay isama po nila. Dahil baka daw po sa gitna ng labanan, bumaligtad si David at kumampi kay Saul para siya ay maberikod ni Saul. At sila ay suguri. So hindi na po nila, kumbaga i-ginoy yung team ni David sa labanan. So na-discourage si David dahil wala naman daw siyang ginagawang masama. Sabi niya, ako naman ay tapat sa inyo. Bakit gano'n? Wala ba kayong tiwala sa akin? Discourage na discourage. Sila, yung team nila. Ngayon, nung pauwi na, di umuwi na. Dahil syempre, hindi naman sila makakasali sa gera eh. So umuwi na po sila. Yung pong place na kanila pong uuwian ay, ang pangalan po ng place na yun ay Siklag. So nung po sila ay pauwi na, pag uwi nila, nasunog po yung kanilang city, yung place sa kanilang pinagtitirahan, na sila po yung mga bahay, yung lahat po ng kanilang mga tent. Wala, limas ang gamit. Siguro kung may LED, mga refrigerator, wala. Wala lahat, abo, ang kanilang pong dinatnan. At wala din po yung kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pong mga anak. Wala lahat, ang kanilang mga gamit, pati ang lahat ng kanilang mga kayamanan. Ubus. May kasabihan tayo na manakawang ka na ng 10 beses, huwag ka nang masusunugan. Ito, doble nanakawan na nasusunugan pa. Because of that, talagang hindi kinaya ng mga kasama ni David yung matinding problemang yun na dumating sa kanilang mga buhay. Problema na nga nila yung nagtatago sila sa mga pinagkakautangan at nagtatago sila sa mga kaaway nila, nagtatago sila kay Saul. Tapos problema na naman ng kanilang dinatnan. Parang wala na bang katapusang problema yun? So dahil daw po sa tindi ng pain na naramdaman ng mga tao, ng mga kasama ni David, kita nyo, ito yung mga taong nirestore ni David ang kanilang mga kalooban. Ito yung mga taong tinulungan ni David na umangat ang kanilang morality, umangat ang kanilang buhay from nothing to something. Ito yung mga taong tinulungan ni David para ang kanilang buhay ay gumanda. Nung time na sila po ay nasa gitna ng difficulties at nasa gitna po sila ng great discouragement and trials, ano po ang ginawa ng mga kasama niya? Pinag-usapan po nila si David, yung kanilang leader na tumulong sa kanila. Sinisi po nila si David. Dahil dyan, sana lang, hindi na lang tayo sumama dyan kay David. Yan, ang nangyari sa atin. Lalo tayong naghirap. Di ba? Minsan gano'n. Kung kailan pa ako na-born again, nagkaroon ako ng maraming problema. Di ba? Gano'n. Di ba? Minsan gano'n tsaka pa ako nagulang ng trabaho. Di ba? Lumayo sa akin ang aking mga kaibigan. Yun ang nangyari. Pinag-usapan po siyang batuhin at patayin na lamang po si David. Imagine mo, kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon, kung ikaw yung pinag-uusapan ng mga tao, ikaw ang sinisisi dahil doon sa nangyari yun sa kanilang buhay. Anong gagawin mo? Paano ka titindig doon sa sitwasyon yun? May mga tao po na ganito sila pagka na-discourage sila, instead na umisip ng paraan, i-take yung responsibility at tumulong para umayos ang sitwasyon, ang ginagawa po ng iba ay sila'y naninisi. Kasi yun ang pinakamadaling paraan na naiisip nila na gawin. Yung bang ipasa sa iba, yung kanilang burden, isisi sa ibang mga tao, samantalang pwede ka namang mag-isip ng paraan. Pero papaano hinarap ni David yung great distress and discouragement na dumating sa kanyang buhay? Ang sabi sa verse 6, but David found his strength in the Lord his God. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, discouragement will not prevail in your life if you do not allow. Yes, kayo ka pastor ay nadi-discourage din. Yes, madalas. Pero hindi ko hinahayaan na yung discouragement ang pumatay sa aking pananampalataya. Hindi ko hinahayaan na ang discouragement ang siyang magpa-stop sa akin sa kung ano yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Hindi ko hinahayaan na yung discouragement ay magpa-stop sa akin para hindi ako mag-grow kay Lord. Kapag sinabi nating overcomer, mga kapatid, it does not mean na hindi ka na dumadaan ng
mga problema, o kaya hindi ka na nakakaranas ng sakit, o kaya hindi ka na nakakaranas ng financial difficulties. Kapag sinabing overcomer, it does not mean na hindi ka na nag-fail sa buhay, o hindi ka nakakapag-commit ng mistakes sa sarili mo, o sa trabaho mo, or sa ministry, or sa ginagawa mo sa araw-araw. Kapag sinabing overcomer, it does not mean na hindi ka nadi-discourage. Kapag sinabing overcomer, kahit may sakit ka, kahit nasa kagipitan ka, kahit natanggal ka na sa trabaho, o kahit iniwanan ka ng maraming tao, o kaya hindi ka tinulungan ng ibang tao, pero nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon, nagpupuri, sumasamba, nagbabasa ng salita ng Diyos, at kumakapit sa mga salita ng Diyos. Kung ganun ka, you are a legit overcomer. Hindi ka lang nasa church dahil maganda ang sitwasyon mo, hindi ka lang nasa church dahil marami kang pera, hindi ka lang nasa church dahil maganda ang sitwasyon ng buhay. I am telling you, ang tunay na overcomer, kahit may problema, kahit mga may taong nakakatisod, nakaka-distract sa kanyang faith, ay nagpapatuloy. Dahil alam niya na mas maganda ang hinaharap kaysa sa kasalukuyan na nagaganap sa kanyang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, mas maganda ang i-prepare ng Diyos sa iyong hinaharap kaysa nagaganap sa iyo ngayon. Sinong naniniwala po doon? So, I will share to you all important things that can help to each every one of us to overcome our discouragement. At itong mga bagay na ito ay, kaya ko po ito sinasabi, ito yung mga bagay na ginawa ko noong ang discouragement ay umatake sa akin. Alam niyo po, discouragement, yan po ay spirit. Hindi mo siya nakikita. Ginagamit niya yung sitwasyon para ikaw ay ma-distract, para ikaw ay mag-stop sa kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay. So, ano ba ang kalimitan na nagiging epekto ng discouragement sa atin? Parang nawawalan ka ng gana. Kapag sinabing discouragement, pinanghihinaan ka na ng loob. Di ba parang nawawalan ka na ng pag-asa? Parang pag nadi-discourage ka, nasubukan niyo ba yung excited kayo, tapos kunyari may business kayong magandang naisip, itong gagawin ko, tapos biglang mayroong taong negatibong, nako, hindi magsasucceed yan, di ba? Tapos biglang parang binuhusan ng malamig na tubig, nawala lahat ng excitement sa'yo, at tapos hinang-hina ka. Ibig sabihin, inatake ka ng spirit of discouragement. Lahat po ay tumadaan doon sa ganong sitwasyon. Ngayon, ang gagawin mo, papahintulutan mo ba na lamunin ka ng ganong sitwasyon, ganong pakiramdam? Pag hinayaan mo yun, talo ka. At ang maapektuhan nun, hindi lang yung career mo, hindi lang yung pag-aaral mo, hindi lang negosyo mo, pati nga, even physical, even emotional. Kaya yun, doon nagsisimula yung mga sakit-sakit, mga iba't ibang mga bagay na connected na lahat doon. Affected, pati ang ating mga internal organ, nagda-down na siya. At dyan pumapasok na mga iba't ibang sakit, mga cancer, mga kung ano-ano. So, ngayon mga kapatid, yun ang weapon ng kaaway. Pero paano natin yun overcome, paano natin yun haharapin, na kahit dumating yun sa atin ay mananatili pa rin tayong matatag na nakatindig. At gagawin pa rin natin kung ano yung dapat natin gawin sa buhay. Tuloy ang buhay. Okay? Number 1, look on what God can do, not on what you can do. So, when we say look, it means to have focus. Tingnan mo kung ano ba yung kayang gawin ng Diyos. Hindi yung doon sa kung ano yung kayang gawin. Hindi yung kung hanggang saan makakaabot ang pera mo. Pagdukot mo sa bulsa, nakita mo 20 pesos. Saan makakarating ng 20 pesos? Pag tinignan mo ang iyong bank account, ay hindi enough para mapag-aral mo ng college ang iyong anak. Pag tinignan mo ang iyong situation para yatang hindi mo kayang magpatayo ng bahay o hindi mo kayang magsasakyan, makabilas niya. Pag tinignan mo ang inyong source of income, madi-discourage ka eh. Pag tinignan mo ang nangyayari sa gobyerno, ewan baga naman dito sa atin, parang pelikula, teleserye, ang mga nangyayari sa pelikula, kaabang-abang. Kaya may hilig ang tao sa mga ganyan sa atin sa Pilipinas. Sa iba naman, di naman pinakikialaman yung mga ganyan.
nakapokus sila doon sa kung anong kanilang mga ginagawa. Tayo, saan tayo nakaabang? Ganito, sa drama, to serye. Ang isa pa, sa nangyayari sa politics. Yan ang ating mga, dyan tayo na nakapokus. Tapos, mag-comment tayo ng mga pangit, yung gano'n. So, madi-discourage ka kapag doon ka nakatingin. However, kapag ikaw ay doon nakatingin sa kung ano ang gagawin ng Diyos, sa iyong buhay, malilip up ang iyong spirit, malilip up ang iyong buhay. Pero tinatawag na na law of gravity. Lahat ng inihahagis natin, paitaas ay nabagsak. Kasi hihigupin niya pabagsak. Kasi yung pagka nga ho kami sumasakay sa aeroplano, nakakatakot din minsan. Papasok sa iyong isip, baka ito yung biglang bumos. Di ba gano'n? Pero alam niyo po, ang accident ay mas maraming accident sa land kaysa sa air. Ang isang dahilan, dahil bakit hindi bumabagsak ang aeroplano, kapag pataas, habang pataas ng pataas, pahina na yung gravity. Kaya, di ba, nansinin nyo, naka-float na lang siya sa itaas. Kaya mas gusto ng agila yung naandun siya sa mataas. Kahit hindi siya kampay ng kampay, di pa lang siya nagpo-float na siya sa hill. Pag nandito ka, sa baba, hihigupin ka ng gravity na kay baba. Anong ibig kong sabihin ganito yan? Kapag nakapokus tayo sa mga bagay na nangyayari lamang dito sa paligid, ang hirap po talagang ang hirap talagang umangat Pero kapag tumingin ka doon sa magagawa ng Diyos, kayang gawin ng Diyos, na-excite ka lang sa loob mo. Noong pong 2021, bumili po tayo ng lupa. Yan ay 5 million ang halaga. During that time, wala naman po tayong savings. Dahil, paano naman tayo magkakameron? Hindi naman tayo nagse-service noon dahil puro online. Wala naman pupunta sa church. Tapos babayad pa tayo ng renta dito. Imagine nyo, no? Halimbawa, kunyari may business kayo. Walang bumibili sa inyong tindahan. Tapos nagbabayad pa kayo ng renta. Ano nangyayari? Instead na kayo ay makaipon, lalong nauubusan kayo. So, yun din ang sitwasyon natin ng time na yun. Kung ako ay titingin sa ating income ng ating church every Sunday, our income every Sunday is not enough para makabili tayo ng lupa. No, worth 5 million. Pero, alam niyo po kung saan ako tumingin? Hindi doon sa ating bank account. Tumingin ako doon sa kayang gawin ng Diyos. Sa ating sitwasyon. Hindi doon sa kung ano ang kaya nating gawin. Kasi hindi natin talaga kaya. Paano natin mababayaran? Ang iba naman wala ng mga trabaho. Di ba? Hindi nga makapag-business. So kapag tumingin ka doon sa sitwasyon yun, nadi-discourage ka. Wala kang magagawa. Mapaparalyze ka na. So ibig sabihin, kapag ikaw ay na-discourage, yung discouragement nakaka-paralyze yan. Nasa sa iyo pagpili. The decision is yours. May choice ka. Nasa sa iyo. Titingin ka ba doon sa nangyayari sa kasalukuyan? Nagtitingin ka doon sa kayang gawin ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo yung kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Alam niyo po paano po na-overcome ko yung discouragement at parang lalo akong na-challenge doon? Tumingin ako doon sa ginawa ng Diyos sa mga iba nating mga churches. Sabi ko, Lord, kung ginawa mo nga yun sa Batangas, kaya mo rin gawin sa amin. Kung ginawa mo nga yan doon sa akin na rin dito, sa Rosario, kaya mo rin yung gawin sa amin. Kung ginawa mo din yun sa ibang JA1, kaya mo din yung gawin sa amin. Lord, we are family. Isa lang kami. At yung Diyos ng aming bishop, Diyos ni Renito, Diyos din namin. Patunayan mo na kaya mong gawin. So, ano po ang nangyari? Nung tumingin lang po ako sa Panginoon, di mo nga kasama natin gayon din. Siyempre, pag ikaw ay leader, ikaw ay discouraged, anong mangyayari dun sa iyong mga natingin sa iyo? Discouraged na din sila. Alam niyo po ba na si Saul ay na-discouraged? Nung siya po ay hinahamon ni Goliath. Dahil si Saul na leader ay discouraged. Anong nangyari sa bansang Israel? Na-discouraged din sila. At dahil po sila ay na-discouraged, tumago sila lahat. At hinayaan nila for 40 days na mag-rule at lait-laitin noong uncircumcised giant na yon ang bansang Israel. Hindi lang sila, kundi pati yung Diyos nila.
hanggang sa mayroong tumindig na full of faith, full of hope, na tumingin sa Diyos. Hindi tiningnan yung higante, saan tumingin? Ang dala mo nga, mga sipa, meron kang espada, makapal nga yung inyong, armor, matangkad ka nga. Sabi ni David, pero hindi ka naman tuli. Nasa Bible yun, uncircumcised ano ka sa Tagalog, sa amin ang tawag ay sukot ka naman. Yes, nasa Bible yung sinabi niya. Saan tumingin si David? Pero lalabanan kita sa tulong ng aking Diyos. So, hindi nakatingin si David doon sa higante, kundi doon sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. Sabihin mo sa iyong katabi, look on what God can do. Sabihin mo, tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi siya mahina. Hindi siya lampa. Ang Diyos ay malakas, ang Diyos ay makapangyarihan. Yun ang iyong tingnan. Yes, mahina ka. Yes, kulang ang iyong resources. Yes, hindi mo kayang pag-aralan ng iyong mga anak dahil maliit ang iyong kita. Pero kung titingin ka doon, ay wala nang mangyayari. Pero kung titingin ka sa Diyos, ako, mahihila kang paitaas. Hihilahin ng Diyos na paitaas ang iyong buhay. Pero kung titingin ka sa baba, anong mangyayari? Palubog ka ng palubog ng pababa. Naalala niyo po ba si Peter, nung siya po ay maglalakad, sabi niya, Lord, pupunta ako diyan sa inyo. Sabi ni Jesus, come. Bumaba siya sa bangka, ay nakalakad siya sa tubig. Ang galing, parang magic. Kaya lang nung bumagyo, di ba? Basahin niyo yun sa Matthew chapter 14. Nandun yung kwento mo yun, 22, 23, 24, 25. Kaya lang, basahin niyo lang sa bahay, just read for yourself. Pagtingin niya, ay, ang lakas ng hangin, ang laki ng alon. Nawala yung kanyang tingin kay Jesus at anong nangyari? Unti-unti po siya lumubog at kumanta ng parang di ko yata kaya. Tapos, paano siya nakahon? Nung uli niya yung kanyang tingin sa Panginoon. Yung tawagin niya si Lord na humingi siya ng tulong sa Panginoon. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, to overcome your discouragement in life, you must look on what God can do and not on what you cannot do. Pagkalabas po ng bansang Israel sa Egypt, akala nila malayang-malaya na sila. Sa loob ng kanila pong pagkaalipin, sa wakas sila po ay nakawala. Kaya lamang po nabago ang isip ng Pharaoh at sila po hinabol. Hinabol po sila sa ilang. Ngayon, ito po ang nangyari. Nung makita po ng bansang Israel sa Exodus chapter 14. Mababasa niyo yan sa verse 10 hanggang 13. Nung makita po ng mga Israelita o ng bansang Israel yung papalapit yung mga Egyptian, parang ikaw, nung nakita mo, nang papalapit na si Jonah at saka si Judith. Ano ba yung Jonah at saka si Judith? Ganito kasi yan Ito ang story niyan. Meron kasing amo, ay may katulong, ay galing Bisaya. Siya yung laging nagre-remind ng mga babayarin. Sabi niya, Sir, mapuputulan na po tayo ng ilaw kasi po, Jonah. Magbabayad din po tayo ng bahay kasi po, Judith. Kaya doon nang galing yung Jonah. Paparating na si Jonah at saka si Judith. Yun ang nangyari. Nung nakita sa Exodus chapter 14 verse 10, nung makita ng mga Israelitang papalapit na ang mga Egyptian, sila po'y natakot. So yan, ang discouragement. May nagdadala ng takot. Pangalawa, at dahil doon sa verse 12, Exodus chapter 14 verse 12, sinisi po nila si Moses. Ano ba naman yan, Moses? Dinala mo ba kami dito sa ilang para mamatay? Di ba ganon? Pag nakakita tayo ng mga problema, mga hindi magandang mangyayari, instead na mag-isip ng solusyon, ay ginagawa ay naninisi. Ang mga discouraged people, hindi lang yan takot. Siya din po, they always blame others. Exodus chapter 14, verse 11. At sabi po ng mga tao sa verse 12, Exodus chapter 14, verse 12, mas gusto pa namin kami maging alipin sa Egypt kaysa sa doon sa kami mamatay dito sa ilang. Kita nyo,
Kapag ka po tayo, hinayaan natin ang discouragement na mag-rule sa ating buhay, you will remain slave. Mas gusto pa daw nila maging slave. Maraming mga tao na mas gusto nila maging slave na lang sila forever nung ganong klase ng damdamin, nung galit nila, nung puot nila, sama nila ng loob, nung hindi pagpapatawad, nung jealousy, ng inis. Samantalang pwede ka namang makawala doon. Ano sabi po ni Moses sa Exodus chapter 14, verse 13 to 14. Basahin ninyo. Sumagot si Moses. Paano niya hinarap yung mga tao? Yung mga taong encourage can encourage others. But discourage people. Yung mga taong na-discourage ay madaling mag-discourage. At ang kanilang spirit na itinatransfer ay discouragement. May mga tao ba kayong nakausap na nung matapos ninyong kausapin, ganado kayo sa buhay, biglang nung makausap nyo, para kayong nawala ng gana sa buhay? Ang gaan-gaan ang feeling nyo, tapos nung makausap nyo yung tao nyo, biglang para kayong hinang-hina. Anong nangyari? Naipasa sa inyo yung ganong klaseng spirit. Pero, kita niyo yung encourage na tao, taong na-encourage, yung taong mayroong positive spirit, pansinin ninyo yung kanyang pinapasa. Sabi, kita nyo ha, sumagot si Moses, laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Sabi mo sa iyong katabi, laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa baha. Huwag kang matakot sa pagtaas ng bilihin. Di ba, yung iba, pagtaas ng bilihin, yung presidente niya, wala na tayong magagawa, kahit sino pa ang presidente. Buti yung panahon yung magsaysay, ang bigas lang, 50 centimos. Hindi na tayo babalik sa panahon yun. Gusto niyo bumalik doon, di tayo, wala tayong cellphone, wala tayong telepono, wala tayong masasakyan, lakad, di ba? Hindi na tayo babalik doon. At ang bilihin talaga, pataas ng pataas. Pero alam ninyo, mga kapatid, pag tumingin ka sa Panginoon, kahit ang mga bilihin ay pataas ng pataas, ang blessing mo din ay pataas din naman ng pataas. Naniniwala ba kayo doon? Ang blessing mo, papataasin din ng Lord, ang blessing mo. Tingnan ninyo, basahin ninyo, yung naka-highlight. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Saan nakatingin yung mga tao? Kasi yung kaliwat kanan nila, ang dami pong mga obstacle. Saan sila dadaan doon? Natrap sila sa, hindi sa tunnel ha, natrap sila sa sa mga bundok. Tapos yung harap nila, tubig. Tapos yung nasa likod, yung humahabol na Bombay, maniningil, Egyptian. Papalapit na. Pero paano nila hinarap yon? Kung ikaw ay leader ng isang kumpanya o isang grupo or ikaw ay supervisor o manager, ano sasabihin mo natin? Tayo mag-alas sa kalupang, tayo mag-welda. Pero in-encourage nila, pare-pares lang naman sila ng sitwasyon, pare-pares lang naman sila nakikita. Pero yung mga positive thinker, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas. So, nasa sa iyong pagpipili. Saan ka ba titingin? Doon sa problema, doon sa kakulangan, sa kagipitan, doon sa mga maraming babayarin mo, napalubog ka naman ng palubog habang tumitingin ka doon at hindi ka makakita ng solusyon. Pero pagka nakatingin ka sa Panginoon, kapatid, makakakita ka ng solusyon. The Lord will provide a solution. And He will help you come out from your difficult situation. Tingnan nyo na lang kung paano ililigtas ngayon ng Panginoon. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Ipagtatanggol kay Yahweh, umanatag lamang. Sabihin mo siyang katabi, yung utang mo, tingnan mo na ng huling tingin. Yung problema mo, tingnan mo na ng as if goodbye tingin. Di ba? Paano ka ba yung tumingin na yung goodbye? Yung huling tingin. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay na nailibig na. Parang gano'n. Sabi ng Lord, sabi ng Bible, tingnan ninyo ang gagawin ng Panginoon. Yung nakikita mong Egyptian na yan. Sabihin mo sa iyong katabi, yung nakikita mong utang na yan, yung nakikita mong problema na yan, yung nakikita mong obstacle na yan, hindi mo na yan makikita. Amen? Hindi mo na yan makikita.
Kasi kapag ang Diyos ay kumilos, ang buhay mo ay maaayos. Amen? At ano po ang nangyari? Nagpakita ang Diyos ng solusyon. Moses, ba't ba kayo papanik? Ano ba yung hawak mo? Tungkod po. Sige, iunat mo yung kamay. Paharap doon sa tubig. Alam niyo ang nangyari? Nahati po yung tubig, nahawi, at sila po ay nakadaan po sila. Kaya kung may mga sitwasyon na parang sa tingin mo ang hirap makalampas doon, ang hirap makatawid, pero I am telling you, this is what the Lord is saying to you right now. Hahawiin niya ang lahat ng obstacles. Kaya ito ang nangyari. Sumunod yung mga humahabol. Abay, pagdating po doon sa gitna, biglang nagtiklop uli yung dagat, biglang nawala sila. Kaya alam niyo po, mga kapatid, mas maganda yung instead na magdadakdak ka ng mga negative, magdeklara ka na lang ng deklara. Ay, utang ha! Huli na yan! Huli na yan! Hindi ka na mauhuli. Mga gano'n, hindi. Kita nyo, kung ano yung ikinoconfess ninyo, nangyayari. Di ba, sabi ni Moses, ang nakikita ninyong yan, ang Egyptian yan, hindi na ninyo makikita ulit. Nangyari nga yung kanyang deklarasyon eh. Kaya kung ano yung sinasabi mo, yan ang nangyayari sa buhay. Amen? Look on what God can do. Tumingin ka sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng Hebrew, chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Pag tumingin ka kay sister, kay brother, tumingin ka sa mga nangyayari sa sitwasyon, pwedeng ikaw ay ma-discourage kasi mga tao din sila na nagkakamali. Pag tumingin ka sa akin, baka ako'y magkamali din, ma-discourage ka, hindi ka na-attend. O kaya, na-wrong grammar ako, di ma-discourage ka na. Tumingin ka na lang sa Diyos. Tingnan mo na lang yung kung ano ba yung message ng Panginoon para sa iyo. So, tingnan niyo ituon natin kay Jesus ang ating paningin. Sabi, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Saan ba nakasalalay ang iyong faith? Sabi, mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana yung kahihiyan nung mamatay sa krus. Imagine, kahit nakakahiya. Pero alam niyo mga kapatid, yung kahihiyang yun, na-overcome niya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung paano na-overcome ni Jesus yung shame, ma-overcome mo din yung lahat ng mga shame sa buhay na pinagdadaanan. Sabihin mo sa iyong katabi, makakaalis ka dyan. Makakaalis ka. Ideklara mo lang sa buhay mo. So, ang una ay look on what God can do. Not on what you can do or what other people or what our government can do. Just focus on what God can do. Pangalawa, ask God for a new strength. Sino po dito yung ang ginagamit ninyo kung tubig sa inyo ay yung mineral, bumibili po kayong mineral water. Yung sa atin po dyan, hindi mo sa banyo galing yan ha. Binibili na inaakyat po dito. So pagka po yung sunod-sunod ang gathering, may mga practice, may mga event po dito, yung pong isang galon halos maubos yun sa kalahating araw. So kapag po nauubos, yung inyong mga tubig, yung mga mineral water doon sa inyong kitchen, ano pong ginagawa po ninyo? Hinahayaan nyo na po bang gano'n na lang? O may ginagawa kayo? Anong ginagawa po ninyo? Kayo po ay nagre-refill. Sabihin natin, refill. Tayo po, mga kapatid, every time na tayo ay pumupunta sa church, tayo ay hindi lang nag-worship kay Lord, hindi lang minimit natin yung mga kasamahan natin dito. Anong ginagawa natin? Do you have an idea? Anong ginagawa nyo? Ba't kayo pumupunta dito? Kasi, kailangan natin ng spiritual refill. Diba? Nagpapapuno tayo. Kapag sinabi kasing refill, yung papalitan ng bago, di ba? Naalala ko, pumunta po ako sa refilling station, nung konti pa lang, sikat pa nun yung Viva dyan, pumunta po ako doon. May tubig pa mga kaganon. Anong ginagawa yun? Siguro, akala ko dadagdagan na lang eh. Sayang naman. Tinapon niya yung ganito pa, tinapon. Tapos nilinis yung loob, tapos nilagyan ng bago. Ang tawag po doon, mga kapatid, refill.
Tayo, mga kapatid, kung malakas tayo ngayon, dahil nakatanggap tayo ng kalakasan, pero hindi po yun one-time experience. Kailangan natin ng refill. Lagi nating i-refill. Magkaroon tayo ng panibagong kalakasan. Hindi lang pag isang linggo, araw-araw. Kaya nga ang prayer ni Lord ganito eh, give us this day our daily bread. Hindi lang yung tumutukoy doon sa pandesal, sa kanin, diba? Sa pigar-pigar. Yun ay merong spiritual revelation ko. Give us this day our daily bread. Araw-araw kailangan i-refill ka para meron kang bagong kalakasan. Pwedeng malakas ka ngayon, pero bukas ikaw ay nanghihina ka. So, paano tayo magkakaroon ng new strength? By asking God. Lahat tayo ay nanghihina. Sino dito ang kaya niyang aminin siya'y nanghihina? Kasi kung hindi ka nanghihina, hindi mo kailangang bigyan ng kalakasan. Hindi ka naman nanghihina eh. Ang binibigyan lang ng Diyos ng kalakasan ay yung mga nanghihina. Basahin ninyo yung Isaiah chapter 40 verse 29 hanggang 31. Kahit nga daw mga kabataan ay nanghihina at nanglulupaypay. Kabataan na huyo, nanghihina pa rin eh. Pero ang sabi ng Bible, yung mga nanghihina at napapagal, pinalalakas ng Diyos. Those who wait upon the Lord will renew their strength. Yung wait doon, mga kapatid, it talks about worshiping Him. Kasi pag ikaw ay nag-worship, wala kang ginagawa, nakaupo ka lang, naghihintay ka, napapalakasin ka ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Psalms 73 verse 26, basahin po natin yun. My flesh and my heart may fail. Ito nyo, ang sasabi po niyan ay si David. Si David po iyon. Sino bang nakakakilala dito kay David? Yan. Hindi ho yung naggugupit, nagre-reband, saka nagpupulot. David sa hallelujah. Yung David kanina, yung King of Israel, yan ang nag-compose, no? Sabi niya, my flesh, dito ko yung katawan niya, physical, and my heart. Yung heart talks about our spiritual, center of spirituality. So, my flesh and my heart may fail. But God, sabi niya, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kinanta pa nga yan eh, God is the strength of my heart. Sabihin natin, kantahin nga natin. 1, 2, 3, 4. Nagabagdagdag ng gis. God is the strength of my heart. Ulit. God is the strength Of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Oo, Tagalog na lang. Kung ano, kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan. kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kalakasan sa tuwing. Tanungin mo nga ang iyong katabi, sino ang kalakasan mo pag ikaw ay nakita? Ay ako pastor, eh, pag may isang buting red horse, eh, hindi ako malakas na. Tanduay, ayun ako. Yan, okay. Di ba ganon? Sa atin, sa natural, ang ating kalakasan ay doon natin idinidepende. Malakas kang sumuntok, malakas kang mangipa, mambugbog ng asawa, pero sa problema, hindi ka makaharap, hindi ka totoong malakas. Ang tunay na malakas, pag may problema, hinahanap ang mukha ng Diyos. Malakas. Si David po, si David, pag may problema, hindi naglalasing. Pag may problema, hindi nagdra-drugs o umiinom ng kung ano-ano. Ang ginagawa po niya, pag nanghihina at may problema, hinahanap niya ang Diyos. Tingnan ninyo, basahin niyo po, 1 Samuel, chapter 30, verse 6. Anong sabi? But David was greatly distressed because the men were talking of stoning him, and one was bitter in spirit because of his sons and daughters. Nangyari sa family problem to, family problem. May family problem ka ba? Yan, sabi ko. But David, ito ang pinakaiba sa lahat. Yung mga iba, pagka may problema, naghahanap ng sisisihin sa nangyari sa kanila. Pero si David, naghahanap ng solusyon paano siya makakawala doon sa kanyang problema. At ang kanyang solusyon, kung siya may problema, ay siya lumapit sa Diyos. Sa Tagalog ay pinalakasan niya. Nag-worship. Gusto mong lumakas, gusto mo ng refill,
Masok sa iyong kwarto, mag-pray ka, kumanta ka ng kumanta. Mamaya, maiiyak ka na lang kay Lord. Makita mo lahat ng bigat, lahat ng mga ano mo sa buhay, pasang biglang nawala. At biglang bumaan. At nawala. Nandun pa din naman ang problema. Ibig sabihin, kinuha ng Diyos sa iyong puso yung kabigatan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, katiwala mo sa Diyos ang yung kabalisahan. Just give your burden to the Lord because He cares for you. Nasabi. So, but David found strength in the Lord. So, ano ba ginagawa ni David? Tayo ay lalakas kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon. Kaya halimbawa, hindi lang tayo yung pagkanta natin dito. Hindi lang yung part ng program, kakanta tayo, may masigla, may malungkot. Pero kapag ikaw ay ginawa mo yun na hindi lang isang program, kundi ginawa mo yung pagsamba mo kay Lord, papalitan ng Diyos yung papalakasin ka ng Panginoon. At hindi lang naman dapat natin ginagawa yun. Gawin natin dito sa bahay. Mag-worship ka sa Panginoon. Kausapin mo siya ng personal. At ikaw ipapalakasin ng Panginoon pag ikaw ay nanghihinga. Yes, pwede kang uminom, pwede kang maglasing, pwede kang gawin mo sa buhay mo. Pero I am not guarantee you na masosolve. Mawawala ang discouragement. Lalo pa ngang madadagdagan. Kung nakabasag ka, nakasakit ka, di ba? Diba kung may nagawa kang hindi maayos dahil sa ginawa mong solusyon, lalong nadagdagan. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, kapatid, tutulungan ka ng Panginoon, bibigyan ka ng talakasan para maharap mo yung anumang mga discouragement mo sa buhay. Amen? So, pangatlo, hold on to the words and promises of God. Siguro, lahat naman na po tayo ay, yung na-discourage na sa mga sinabi ng ibang tao. Sino po yung na-discourage na dahil sa salita ng ibang tao? Lalo na yung mga masasakit na salita, hindi mo ina-expect na nasabi nila yun because of hurt. Na-hurt din sila, maaaring sila din yung may mga pinagdadaanan na sitwasyon, kaya nila nasasabi ang mga bagay na. Kasi ang isang tao, kaya siya nakapagsasalita ng mga masakit na salita, ay dahil meron din siguro siyang pinagdadaanan o maaaring meron siyang mga unsettled issue din sa kanyang puso. Kaya niya nasasabi ang mga bagay na iyon. Ngayon, nasa sa iyong pagtingin. Nasa sa iyong kung paano mo i-handle yung ganong mga salita. Maaaring sa iba sa atin ay napangakuan na. Ay napangakuan ng mga tao o kaya ng tito, tita o magulang kay pag-aaralin ko tapos hindi ka naman pinag-aaral. So, ikaw ay nadi-discourage sa sinabi ng iba. Pag ako'y nakapag-abroad, hayaan mo pamangkin, sagot ko ang iyong tuition, pati ng iyong allowance. Pero nakasampung abroad na hindi naman tinutupad ang kanyang sinabi kay Kita Biblia. Kahit yung mga politician, na pagka yung mag-eleksyon, ang daming mga ipinapangako. Lahat na lang gagawin. Yung iba nga hanggang ngayon, di ba makamove on? Doon sa 10,000, tsaka doon sa 20 kilong pesos na bigas. Di ba yung mga ganon? Alam nyo, ang mga tao, kapag pala ikaw ay nagdudwell doon sa ganong may stuck ka na lang doon. Kumbaga, wala kang ma-achieve sa buhay. Kita mo yung mga iba, ang lalayo na, namamayagpag na sila. Ikaw nandudog ka pa rin. Kapag tayo po ay may mga taong nangako sa atin, hindi naman masamang maniwala, mag-agree. But do not hold to the words of human, yung mga tao, pangako, o promises ng tao, ng 100%. Diba, nangako, pag ako'y nanalo, ganito ang gagawin ko, ganyan, papalagyan ko ng karsada. Maganda naman yun. Pero, hindi naman niya hawak ang future Hindi naman niya hawak kung anong mangyayari sa hinaharap. Paano kung nanalo hindi siya bigyan ng budget? Diba? May possibility na hindi mangyari. Kaya dapat, pag nangako ang isang tao, huwag 100% na ikaw ay maniniwala. Pakinggan mo lang, pero huwag 100% susungkitin ko ang buuan at ibibigay ko sa iyo pati ang mga bituin. Huwag yung mga nagliligaw noong unang panahon yung puso pangharap. Tapos wala naman palang bituin. Yung bituin, pag sinusuntok ang ganyan, yung nagkakaroon ng mga bituin.
yung buwan pala yung ikaw ay bubuntisin lamang. Hindi pala yung buwan na magandang buhay. So, nadi-discourage ka at hihiwalayan mo na. Nakaka-discourage. Dami mga discouragement, di ba? Pero, dahil ikaw ay naniwala sa sinabi ng tao, kaya nabigo pa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, just hold on to the word and promises of God. Doon ka lang sa mga promises ni Lord. Doon ka lang sa mga salita ng Diyos maghawak. Kasi, yun lamang po ang legit na natutupad. Yung sinabi ng Panginoon. Kahit medyo matagal, kahit mayroong mga delay, but delay is not God's denial. Sabihin natin, when the time is right, God will make it happen. Yes. Isaiah 60 verse 22, when the time is right, He will make it happen to you. Basahin po ninyo po, mga kapatid, yung Romans chapter 15, verse 4. O basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang lahat ng mga nakasulat sa kasulatan. Yung pinag-aaralan natin, yung Bible na binabasa mo palagi. Yan yung scripture. Sabi po doon, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Ibig sabihin, yung mga nakasulat sa Bible, walang expiration yan. Hindi yan lumilipas. Hindi yan nawawala ng visa. Hindi katulad ng mga nabili nating libro, pag wala na sa panahon, nalipas na, parang hindi na siya magandang basahin. Pero pag binasa mo ang salita ng Diyos, ang revelation sa Bible po ay progressive. Pag binasa mo ngayon, may maganda kang insight na nakuha, basahin mo bukas, may dadating uling maganda ulit kang maiisip. Sabi po doon, ang lahat ng mga nakasulat sa kasulatan ng pamanguna ay nasulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, yung scripture, yung word. Kasi sa kasulatan, din yung word, din yung promises ng Lord, yung mga guidance ng Lord sa atin, mga instruction. Tayo ay magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nanghahawak sa salita ng Diyos, no amount of discouragement and no amount of appeal can hinder you to move forward. Amen? Kaya, ba't tayo nakasurvive? Ba't tayo umabot ng ganito? Ba't tayo umabot ng marami pang taon? Kasi po, hindi natin tinignan yung discouragement. Ang pinanghawakan natin ay ang salita ng Diyos. At yun ay natupad. Alam niyo po ba na maraming times na ako'y nag-attempt na mag-resign? Yes. Noong una. Nung nagsisimula pa lang, ako sa ministry, noong una, excited. Kasi, gano'n naman sa simula para ikaw din naman. Nung sa simula ng trabaho, excited. Nang inuutusan na ng boss, marami ng mga report, parang gusto mo na agad mag-resign. Ako'y humahayo. Pupunta sa mga bahay-bahay, nag-share ng Word of God. Pagdating ng linggo, wala namang umakin. Sabi ko kay Lord, hindi mo naman yata ako tinawag dito. Ako mag-a-abroad na lamang. Tapos, ako'y magtatrabaho doon. Tapos, magsusupport na lang ako doon sa kung sinong mga gagamitin mong mag-serve sa inyo. Ako'y nadi-discourage kasi nakatingin ako doon sa nangyayari in the present. Nung ako'y natutulog doon sa room na yon. Isang umaga, pagising ko, sabi ko, Lord, give me a word. Ako po ba'y magre-resign na? O ako'y magpapatuloy pa? Wala naman po akong mahikaya. Pagbukas ko po ng Bible, nabasa ko po yung Genesis chapter 26, verse 3, at saka po, verse 4. That time, nasa isip ko nang pupunta ko sa aking mother. Ako'y mag-a-abroad, pupunta sa Italy. Magpapaalam na ako kay Bishop. Pero nung binuksan ko po yung Bible, nangusap sa akin ng Panginoon, sabi niya, huwag kang pupunta sa Egypt. Dito ka tumira. Dito ka pagpapalain. Kung paano kung pinagpala niyo yung magulang, gayon din kayo ay aking pararamihin. Na tinutukoy niya yung sila Bishop, pinagpala ng Diyos. So, na-encourage po ako nang nabasa ko po yun. At lumakas ang aking loob at ako ay nagpatuloy. Ito na naman. Pagkalipas po ng maraming panahon, na-discourage ulit ako. Dahil pag ikaw pala ay nakatingin sa sinasabi ng tao, kaya ako, Pastor, pag ako'y nakapag-abroad, sagot ko ang buong isang taon na magbabayad ng renta.
Talaga? Praise God! Hulog ka na lang. Huwag ho kayong maniniwala doon sa mga gano'n. Kasi hindi naman niya hawak ang yung sitwasyon. Paano pagdating doon wala siyang trabaho? Diba? Pag may taong nangangako, matuwa kayo at maging masaya dahil maganda yung inyong pinangako. Pero huwag 100% na panghahawakan ninyo na to the point na parang yun na lang ang pag-asa ninyong natitira sa buhay. No, hindi gano'n. Dinadiscourage na naman po ako. Kaya nung time pa lang yun, tinuturoan pala ako ng Lord na hindi sa tao ako magdidepende kundi sa kanya. Sabi ko, Lord, resign lang talaga ko, ayaw mo na, ang hirap pala. Ganon. Isang Saturday, ako po ay nag-pray at saka nag-fast. Binasa ko yung Book of Ruth. Nakita ko po doon na si Naomi, nung umalis sa kanilang bansa, hindi na pabuti ang buhay. Tapos nung umuwi, nung bumalik, sila ng dalawa ni Ruth. Pag uwi, ano ang nangyari? Anihan na daw po, harvest. At si Ruth ay namulot ng maraming mga trigo. Ang talo niyang naiuwing trigo sa kanila. Kanino ka namulot ng mga ng mga trigo? Doon po kay Boaz. Kamag-anak natin yun. Ano ba sabi sa'yo? Huwag na daw po akong aalis doon sa kanyang bukid. Doon na daw po ako mamulot. Pagdating po doon sa Ruth chapter 2, verse 22, nagsalita si Naomi, tama nga anak, huwag kang pupunta sa ibang bukid. Baka may mangyari pa sa iyong masama. Dito ka na lamang mamulot. Alam niyo po, biglang nangusap sa akin ang Panginoon doon sa verse na yun. Na huwag kang pupunta sa ibang place. Dito ka na lamang and I will bless you. At pinanghawakan ko po yun at tinupad naman ng Panginoon. Now, we have 24 churches in different places in Panginoon. Hindi na tayo makapagpapadami dito. Sa palagay nyo, kaya natin isaksak lahat ng dito? Hindi. So ano pong ibig kong sabihin mga kapatid? Panghawakan mo ang mga promises ni God at yun ay magaganap sa buhay mo sa tamang oras, sa tamang panahon. Amen? Sabihin mo lang sa iyo, panghawakan mo salita mo. Si Jeremiah, siya po ay nakaranas din po ng discouragement. Yes. Siya po ay na-backslide. Tumalikod siya sa Panginoon. Na-discourage siya eh. Nirestore nga lang siya uli ng Panginoon. Kasi nakikita niya, bakit gano'n? Parang unfair ang buhay. Kung sino yung mga taong matutuwid, siya yung naghihirap. Kung sino yung mga lupo, siya ang maganda ang buhay. Ba't gano'n, Lord? Parang unfair ang tingin. Doon siya nakatingin sa mga ganung bagay. Pero sa Lamentation chapter 3, verse 19 hanggang 23. Basahin niyo ang sabi niya. Sabi niya, kapag naaalala ko yung mga bagay na yun, kapag yun ang aking tinitingnan, kapag yun ang aking iniisip, nanghihina ang aking loob. Sabi ng Lamentation chapter 3, verse 19 and 23. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at mga pagdurusa ko. So kapag lagi mong iniisip yung mga paghihirap, yung mga nangyari sa iyo yung taas, lalo kang malulungkot, lalo ka ng hihina ang loob, kasi yun na lang lagi ang iniisip mo. Doon na lang umiikot lagi ang iyong buong isip. Kaya nga, last Sunday, ano pong sinabi ko po? You must change the way you think. I-reprogram natin ating isip. Palitan natin yung nakaprogram sa ating subconscious mind. Ay yung salita ng Diyos yun ang ating i-memorize, yun ang ating i-meditate. Sabi niya, napakasakit isipin ang paghihirap at pagdurusa ko. Mga nangyari sa iyo, marami kayong mga paghihirap, mga pinagdaanan sa buhay. Yan. Ano ang sabi sa verse 20? At kung palagi ko itong iisipin, sabihin mo sa iyong katabi, kung palagi mo na lang iisipin yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, yung kakulangan, yung hindi ka nakapasa, yung hindi ka natanggap sa trabaho, yung natanggal ka, kung palagi mo na lamang yung iisipin. Anong sabi? Manghihina. Kaya yan ang source ng iyong panghihina. If you think your problem over and over, then ang tawag dyan ay worry. But when you meditate, when you think
God's Word over and over. Ang tawag dyan ay meditation. At ang magiging resulta niyan, ikaw ay lalakas at magiging matatag ang buhay. Sabi niya, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Ano sabi niya? Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalilipol o napapahamak. Araw-araw, pinapakita niya ang kanyang pag-ibig. Dakila ang kanyang katapatan. Pwede ba natin sabihin, steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Sabi niya, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Tama na muna. Mamaya, tuloy nyo na lang sa bahay. Worship. So, tingnan natin. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Kung mas marami ka pang salita ni Tulpo na narinig, salita ng mga vlogger na narinig against the government, against our nation, makapanghina. Dapat mas maraming salita ng Diyos kang marinig. Ha? Yes, hindi po masamang makinig ng balita para at least may idea kayo kung anong nagaganap. Pero, huwag mong i-digest sa iyong puso't isip yun. Huwag mong yun ang bulayin. Huwag yun ang i-meditate mo. Ang i-meditate mo, yung salita ng Diyos. Amen? So, una, ano ang kailangan mong gawin? How to overcome your discouragement. Look at what God can do, not at what you can do. Pangalawa, ask God for new strength. Pangalawa ay hold on to the words and the promises of God. Kasi yan po ang source ng strength natin to overcome. At ang pang-apat, develop a right perspective. Sabihin natin perspective. Pag sinabi po natin perspective is how you see, the way you see your situation. Ako po ay graduate ng engineering. Kami po ay gumagawa ng mga plano, drafting engineering. Gumagawa po kami ng mga plano ng mga bahay. At gumagawa po kami ng mga object. At ipapakita po namin yan sa aming instructor sa different view. Merong man's eye view, merong bird's eye view, merong worm's eye view. Ayan. Merong chicken eye view, eagle's eye view. So magkakaiba po yun. Pagka bird's eye view, ang makikita mo lang halos puro mga bubong. Pag man's eye view, ang makikita mo ay front lang. Pag worm, ang makikita mo yung ilalim, yung underground. So iba-iba ang pagtingin. So paano mo tinitingnan ang iyong sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay? Paano mo tinitingnan yung mga problema na dumating sa iyo? Paano mo tinitingnan yung mga pagbiguan? Paano mo tinitingnan yung mga pag may mga tao na nagsasalita sila ng negative? Paano mo sila tinitingnan? Ang pagtingin po ng manok at saka pagtingin ng agila ay magkaiba. Sa manok, pag bumabagyo, malakas ang ulan, it's time to hide. Pero sa agila, pag bumabagyo, it's time to soar, high and fly. So magkaiba. Kaya ikaw, ano ang pagtingin mo kapag mayroong mga problemang dumadating sa iyong buhay? Katapusan na ng buhay mo? Sabihin mo sa iyong katabi, your trials is not the end of your life, but the beginning of your miracle. Si Joseph, ang sama ng ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Wala naman siya ginagawang masama sa kanila. Siya nga ay behave sa magkakapatid. Pero ano ginawa sa kanya ng mga kapatid niya? Siya po ay binugbog. Siya po ay sinaktan. Meron po siyang dreams na pinakita ang Lord sa kanya. Pero kabaligtaran yung nangyayari sa sitwasyon niya, sa kasalukuyan. Siya po ay pinagbintangan na siya po ay rapist. Siya nga po ang ni-rape. Pero siya po ay pinagbintangan. Siya po ay nakulong. Pero mula po doon sa kulungang yun, siya po ay inangat ng Diyos. From prison to palace. Dumaan siya sa 4 na pit. Una yung pit, yung hukay. Pangalawang pit ay yung Potiphar's house.
Pangatlong P ay prison. Dami pinagdaanan niya. Pero doon nagsimula yung kanyang breakthrough. From prison, the Lord brought him into palace. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung ikaw ngayon, sabihin mo naman, kung ikaw ngayon ay nakabilanggo sa kahirapan, you are in prison of difficulties and trials, tandaan mo, ang kasunod niyan, the Lord will bring you out. Into your prison, and He will bring you into the palace. Ibig sabihin, the place of abundance. Okay, maganda na ang kanyang sitwasyon ngayon. Nabaliktad ang kanyang sitwasyon. Joseph experienced great turnaround. Ito na ngayon kanyang mga kapatid. Natulungan niya. Hindi siya bumante, hindi siya naghiganti. Ay nung mamatay yung kanyang tatay, biglang natakot yung kanyang mga kapatid. Baka daw sila paghigantihan. Kaya sila po ay nagmakaawa na sila daw po'y huwag paghihigantihan at handa silang magpaalipin. Genesis chapter 50, verse 19 to 20. Sabi niya, ngunit sinabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Hindi pala siya mapaghiganti. Mga taong inaangat ng Diyos ay yung tunay na inaangat ng Diyos, hindi mapaghiganti. Sila ay may right perspective. Tingnan nyo ha, sabi dito, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Kung mali ang kanyang perspective, pagkakataon niyang gumanti. Di ba? Dahil siya ay nasa power, may authority na siya. Pero sabi niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Paano niya tinignan yun? Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon, naligtas ang marami sa ngayon. So, tinignan niya na yung prison, tinignan niya na yung pit, yung Potiphar's house, yung prison. Yun po ay ginawa lamang ng Diyos ng tulay para makarating siya sa palas. Dahil kung hindi siya ibinenta, kung hindi siya napagbintangan sa Potiphar's house, baka hindi siya nakarating sa palasyo. Kaya kung may pagsubok ka ngayon, may problema kayo, may pinagdadaanan ka ngayon, I am telling you, malapit ka na sa palasyo mo. Malapit natin dito. Ibig sabihin, malapit ka na doon sa lugar na, ang iba, ayaw ko na. You are just one step. You are just one step to your success. You are just one step to the fulfillment of your dreams. Tapos bigla kang umatras. So, hindi tuloy nangyari sa buhay mo. Mare-regular ka na sana sa work mo. O, nag-apply ka pa naman sa government. Tagal naman. Hindi pala, tinitest lang yung heart mo. Yung impatience. Bigla kang nag-quit. O yun. Nag-resign ka. Iba tuloy ang nahay, nabalian ka, hindi mo tuloy na-achieve kung ano yung desire mo. So kaya sabihin mo sa iyong katabi, don't give up. Isa pa, overcomers never give up. Okay, si James, nakakaranas din po sila ng mga pagsubok at saka problema. Ito po si James, siya po ay isang alagad ng ating Panginoon. Paano tinitingnan ng mga tao may right perspective ang mga pagsubok na dumadating sa kalambuan? Kapag may problema ka, may pagsubok, ano ang tingin mo? Pinabayaan ka ng Diyos, unfair si Lord, gano'n. Yung mga may wrong perspective, gano'n ang tingin nila. Pero yung mga right perspective, iba sa iba kasi pag may problema, malungkot ka, di ba? Pero dito, James, chapter 1, sabi doon, mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Parang hirap matuwa, maging masaya pag may pagsubok. Pero sa mga may wrong perspective, pag may pagsubok, doon sila naiinis, doon sila nagagalit, doon sila nagwawala, doon sila naninisi sa mga taong may wrong perspective. Pero sa mga taong may right perspective, maganda kayo! Kapag dumaras kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na napapatatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng pagsubok na yan. So, una, kapag may pagsubok po pala, number 1 na nangyayari, nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kung walang pagsubok, hindi matetest yung durability, yung pagiging genuine ng iyong faith, or yung quality ng iyong faith. Kung walang pagsubok. Di ba? Kung basta ka na lang na-bless, sumagana, nang walang pinagdaan ng pagsubok,
sasabihin ko sa iyo, ang buhay mo substandard. Kaya, di ba? Hindi dumaan sa sa pagsusuri. Pero pag dumaan ka sa mga testing, matibay ka, kahit anong pagdaanan mo talaga, matatag ka. Pangalawa, ito, sabi sa verse 12, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos silang subukin, tatanggap sila ng gantimpala sa buhay. Imagine, hindi lang kalakasan, nakikita niya, hindi pagsubok ang nakikita niya. Una, nakikita niya kalakasan. Di ba? Ang may right perspective, hindi yung problema ang nakikita. Ang may right perspective, pag may pagsubok ang nakikita niya, may kalakasang ibibigay si Lord. Ha? Pangalawa, hindi yung problema nakikita. Ano nakita? May reward na ibibigay ang Diyos na gantimpala. Alam niyo po, yung pong nagtatricycle doon sa amin, pagka po, pagka yung walang bagyo, yung walang baha, malungkot. Pagka po may baha sa amin, parang lagi nakangiti sa akin. Kasi po, pagka po walang baha, nilalabas ko po yung sasakyan. Talaga pong pero pagka po baha, hindi ko po nilalabas yung sasakyan natin. Kaya po ang nangyayari, dahil pagka po baha, mataas ng tubig, lagi ko pong hinahire yun. At pag binabayaran namin po yan, yung nagtatricycle na yun, hindi po yun yung minimum. Talagang nilalakihan namin ng bigay. Kaya pagka ho baha yun, masaya. Bakit? Masaya kasi pagka kami sasakay, laging malaking bayan. Alam niyo yung mga bikers, mga bunkers, yung babangka, masaya pagbaha. Dahil alam nila, kikita sila, magkakapera sila. Ano pong ibig sa iba? Inis na inis sila sa baha. Yung iba, ang tingin nila sa baha, hindi. Ang tingin nila sa baha, magkakapera. Alam niyo po, nung lockdown, yung mga tao, naiinis sila dahil, pero yung iba, ang tingin nila, opportunity. Di ba? So, hindi problema ang nakita nila. Dahil hindi makalabas ng tao, ano ang mangyayari? Mag-online selling sila at doon sila yumaman, doon sila sumagana. It depends upon your perspective. Ano ang pagtingin mo? Paano mo tinitingnan ang problema mo? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang problema na nakikita mo ngayon ay may katumbas na pagpapala na galing sa Panginoon. Pero paano natin ma-receive yun? Kailangan mong ma-overcome yun. By focusing on what God can do, asking God for a new strength, and holding on to His promises, and developing a right perspective. Tayo lahat ay manalangin. God, I pray sa oras na ito, continue to strengthen us, continue to refill us once again with a new strength. Lord, aalis kaming may bagong muling kalakasan sa lugar na ito na galing sa inyo, Panginoon. Help us to overcome our discouragement, Panginoon. Kung ito man ay padala ng kaaway to paralyze us, to hinder us, to stop us in serving you, Lord, to distract us. Lord, titingin kami sa iyo dahil alam namin, God, na kapag kami sa inyo nakatingin, we will become an overcomer. Maraming salamat. Yes, forgive us, Lord. Kung kapag ka may mga discouragement, the only way na amin pong ginagawa is to blame others or sometimes to give up or surrender. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Beginning today, we will ask for a new strength. We will hold on to your promises and develop right perspective para kami, Panginoon, ay maging mapagtagumpay. Maraming salamat. Pwede mong mamanalangin tayo, ilagay natin ating kamay sa ating puso, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoon, dahil palagi mo kaming pinapalakas. Sa tuwing kami nanghihina, kami ay inyo pong pinapalakas. Panginoong Jesus, tulungan niyo po kami na magawa ang inyong kalooban. Masunod namin, Panginoon, kung ano ang inyong gusto, hindi yung sarili namin na gusto. Bigyan niyo po kami ng kalakasan para makapagpatuloy sa takbuhin na nasa aming harapan. Maraming salamat. To you alone the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Amen. Bless your people, Lord. In Jesus'
name, Amen.